Nung nakaraang taon, pawang mga mensahe ng suporta ang bitbit na mga militante sa sona ng Pangulo, kanina hindi sila nagpapigil sa kanilang mga batikos sa administrasyon. Sinabayan naman sila ng mga Duterte supporter na nagkaroon din ng sarili nilang pagtitipon. May report si Chino Gaston. Di gaya nung unang sona na pagsuporta sa Pangulo ang ipinunta ng mga militante, ngayong taon sigaw nila ang mga batikos at hinaing sa administrasyon. May effigy rin ni Pangulong Duterte na may kamay na bakal. Nakasakay naman sa isang tangke ang mga effigy ni Defense Secretary Delfin Lorenzana at Finance Secretary Sonny Dominguez kasamang isang American Eagle. May mock-up din na ipinakita ang Pangulo bilang si Adolf Hitler. Ito na yung kumakatawan dun sa mga policies ng kasalukuyang administrasyon. So, yung economic policies niya na makadayuhan, makamayaman, tulad ng kinakatawan ni Secretary Sonny Dominguez, yung patakaran niya sa militar, no, pro-US, anti-people, maraming mga abuses, no. Tapos yung Pangulo, syempre, kamay na bakal. Ang northbound lane ng Commonwealth Avenue hinati sa daanan ng mga ralista at mga sasakyan. Nasunod naman ang patakarang ito, maliban na lang nang sunugin ng mga militante ang octopus effigy ng Amerika. Pansamantalang nasakop ng mga militante ang kalsada kaya nagdulot ng traffic. Maximum tolerance ang ipinatupad ng PNP at gaya ng unang sona ng Pangulo, wala pa ring mga container van o barbed wires na barikada. Hindi rin naka-riot gear ang mga nakadeploy na pulis. Wala rin silang dalang baril, truncheon o mga pamalo. We have to maintain peace and order. Pag their actions are bordering to creating disturbances na, then we have to react. Kung ano yung template na ginawa namin last year na we have to make it appear na yung ating mga CDM forces ay friendly to the rallies, walang helmet, walang pamalo, walang shield na pinapakita para hindi ma-agitate yung kabila, yun ang ginagawa namin doon, nakatayo lang sila. Pero kung magkagulo na, saka nasagukuhan ng mga gamit nila. Pero we want to look friendly before the eyes of our rallies. May sariling programa naman sa St. Anthony de Padua Parish ang mga taga-suporta ni Senator Laila de Lima na isa sa mga matinding kritiko ng Pangulo. Nagdaos muna ng misa na sinundan ng pagtataas ng maliliit na placard na may mensaheng "No to Fake Sona". Bago ang mismong sona ng Pangulo, nagpakalat ng mga tsinelas, sapatos at sandal sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. May bahid pa ng kunwaring dugo at mensahe kontra extrajudicial killings. Kami dito natatanggap. Walang sino man po ang maaaring makakatatanggap nito ng sitwasyon ng ating bansa. So ang sona ng bayan, nilulunod sa dugo, binaon sa diktadurya. May sarili ring pagtitipon-tipon sa harap naman ng tanggapan ng Civil Service Commission ang mga taga-suporta ng Pangulo. Napuno ng sayawan at kantahan ng programang pinangunahan ng celebrity host na sina Bayani Agbayani at Tourism Undersecretary Cesar Montano. May namigay pa ng pagkain, t-shirt at maskara ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paglilinaw ng mga organizer, hindi galing sa gobyerno ang pondo, kundi mula sa bulsa ng mga naniniwala at sumusuporta sa Pangulo. Bahagya namang naantalang programa nang bumagsak ang LED wall sa may stage habang nagpe-perform ang isang grupo mula sa Mindanao. Hindi naman nasaktan ang mga nabagsakan. Sa kabila nito, nagpatuloy ang kasiyahan. Natigil na lang uli ang programa nang magsimula na ang sona. Masaya lang ako sa ginagawa nito. Kaya kung wala sa kanya lang nangyari. Sa lahat ng presidente, simula kay Marcos, siya lang nakagawa ng ganito. Kasabay ng sona, may mga kilos protesta rin sa mga probinsya. Sa Legazpi City, nagsagawa ng region-wide transport strike ang grupong Condor Piston Bicol para ipakita ang pagkontra sa pag-phase out ng mga jeepney sa bansa. Naglabas naman ng hinaing ang mga militante sa Pampanga sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao at sa issue ng kontraktualisasyon. May pagtitipon din ang mga pro-Duterte roon. Aabot sa 3,000 kapampangan ang nagsama-sama para suportahan ang kampanya kontra droga ng Pangulo. Iba't ibang grupo rin ang lumahok sa kontrasona ng Pangulo sa Tagbilaran, Bohol. Naniningil na raw sila sa mga binitawang pangako ng Pangulo. Nakukulangan naman daw ang ilang Cebuano sa mga nagawa na ng presidente. Ang mga nagrally sa General Santos City, may bit-bit pang mga kabaong na sinulatan ng all-out war victims at Oplan double barrel victims. Hila-hila rin nila ang isang karitong may mga mensahe ng ilang matataas na opisyal ng Pilipinas. Chino Gaston, GMA News.